Wala ba kayong malagkit na bigas pero gustong-gusto niyo magbiko or bibingkang malagkit? Nako, ako nang bahala dyan. Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na kakanin kahit walang malagkit na bigas. Tara, simulan na natin. Nako guys, napakadali lang talaga nito. Kahit wala tayong malagkit ng bigas, ay makakagawa tayo ng napakasarap na kakanin. So, ang ginawa ko dito ay sinog ko muna ang ating pinipig. Yes, pinipig ang ating gagamitin ngayon dito sa ating tubig, kahit mga 30 minutes. Ang eksaktong measurement natin ay eksakto dito sa ating lalagyanan na nagamit at nilagyan ko na ito ng banana leaves na nalinis ko na at napasadahan sa apoy. Lagyan lang natin ito ng coconut oil. Next sa kaldero, maglagay tayo dito ng kakanggata or 400 ml or isang lata ng coconut cream. Asin at asukal, pakuluan lang muna natin ito. Then, ilagay na natin dito yung ating sinoke na pinipig. Ayan, makikita nyo talaga na mga walang-wala na talaga dito na tubig na nilagay natin kasi sinip-sip na ng pinipig. So, halo-halo ilang ito para lang talaga tayo nagluluto ng biko or bibingka malagkit. At hintayin lang natin na mag-absorb yung ating coconut cream dito sa ating pinipig. At alam ko na marami na rin magtatanong, Mama Shirley, hanggang kailan ako titigil dito? Ayan guys, kapag malapot na talaga at nagsisiling na yung ating niluluto, i-transfer na natin ito sa ating pan at ilapat natin. At para mas pababilis ang paglapat natin dito, ay nilagay ako ng coconut oil at ng dahon ng saging para mas mapabilis ang ating trabaho dito. Ngayon, set isa side habang gumagawa naman tayo dito ng ating pang-toppings. O, diba? Ang ganda-ganda. Para naman talagang gumamit tayo ng malagkit na bigas. Next, over medium-high heat, ayan nilagay ako dito again ng 400 ml, isang latang coconut cream, asin at ng ating brown sugar. Kung wala kayong brown sugar, pwede tayo gumamit dito ng muscovado. So, pakuluan lang ito ng pakuluan hanggang sa mag-thicken or lumapot na katulad dito. Huwag natin ito masyadong i-absorb kasi papait at maapektuhan yung lasa ng ating toppings. Yan, dapat ganyan yung consistency niyan. At ito guys, kailangan lang natin dapat again na ilapat ng maigi. At this time, ay pwede na talaga itong ihain or iserve. Pero kung meron naman kayong oven or uleng na merong pantakip, ilagay ito dito sa pinakaibabaw at i-broil lang natin hanggang sa matusta yung pinaka-toppings natin dito. Wow, o diba guys, napakadali lang talaga. Tumagal lang pala ako sa pagbe-bake or pagbo-broil dito ng mga 20 minutes over 180 degrees Celsius. At syempre, bago natin ito hiwain, make sure na ito ay napalamig mo muna natin in room temperature for at least 30 minutes. O diba guys, kung talaga na mga kayo ay nagka-crave ng kakanin, biko, bibingka malakit, at kung ano-ano pang flavor na gusto nyo ilagay dito, why not? Pinipig is the answer. Wow, di ba? Pwede rin itong ibenta at kakaiba pero lasang-lasa talagang biko guys, promise. And now is done our pinipig biko or pinipig malagkit na bibingkang malagkit. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano yung ginamit natin dito kapag wala tayong malagkit na bigas? Ang inyong sagot sa comment box section. Wow! At kakaiba ang ating bibingka today kasi first time ko gumamit ng rice, flattened rice or pinipig. Tara na, wala na patumpik-tumpik pa at kainin na natin to. Tirahin na natin. Wow, medyo may pagkamalagkit siya. Sige na, tara na. Wow! Ang sarap, grabe kasi hindi ko ina-expect na in a sense of rice din siya yung kanyang pinipig, pero hindi ko akalain na halos talaga magkaparehas lang kung gagamit tayo ng malagkit dito sa ating bibingka. Ang sarap. Kung wala kayong malagkit, pwede nyo gamitin yung pinipig. Ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Kung meron pa kayong request dito sa ating Instagram, grabe, paki-comment lang sa comment box section. Maraming po salamat sa inyo lahat, and ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye po. Bye po sa inyo lahat. Bye po sa inyo lahat. Madami na. And wala pang 5 minutes. Kainin natin ulit. Bye!